Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, ang huling yugto ng kwentong pinamagatang Sumbungerang Kontrabida, dito sa ating dula, Super Pipita! Ang aga niyong nagising, Daddy. At ang saya ko pa, kamo, dahil ito ang unang araw ng pagkampanya. Balat pa naming magsimba. Pero pagkatapos na lang ng eleksyon, bale, malapit ng December. Ano? Sa December pa kayo magsisimba? Naku, matagal pa yon. Tapos na ang eleksyon. Ay, oo, para makumpleto ko ang 9 na araw. Anong gusto mo? Nga magsisimba ako o hindi? Magsagot ka lang. Ano? Si Baldo itong tumatawag. Ay, nakuha niya na kaya yung pinagawa kong tarpaulin at pliers. Sagutin ko. Hello, Baldo. Ano na? Ano? Nasira ang sasakyan. Ang bulsa mo. Bakit? Ngayon pa na unang araw ng pagkampanya ang nasira ang sasakyan. Huwag mo lang tanungin sa akin kung anong gagawin mo. Walang iya talaga. Anong masamang pangitain? Pumunta ka nga dito sa bahay para masampulan kita. Mo talaga. Ano ba yan, Daddy? Unang araw pa lang ng pangangampanya, mainit na ang ulo ninyo. Paanong hindi init ang ulo ko? Nasira lang yung sasakyan na gagamitin sa pagkakampanya. Itong si Baldo, masamang pangitain na daw ang sabi niya. Nagalit kayo agad sa kanya. Nagbabawas ba kayo ng botante? Mamaya, hindi na kayo iboboto nun. Ano? Huwag niyo sanang sisihin si Baldo. Wala siyang kasalanan. 3 naman yata ang sasakyan na gagamitin ninyo. Totoo lang, 4 ang gagamitin ko. Kaya hiramin ko yung sasakyan mo. Ano? Anong gagamitin ko kung ihiramin ninyo? Tama na yung 3 kotse.
Talagang madiskarte ang daddy ni Mira. Unang araw pa lang ng kampanya, marami na siyang supporters na nasa harap ng bahay niya. Ang dami. Parang mga bato sa dagat. Pahiwatig na mananalo na siya. Teka. Nini, may ibinaba ng mga kahoy sa harap ng bahay niya. May pabahay pa yata siya para sa mga butante. Nako! Itong Apollo talaga. Araw-araw na lang na pinapasakit ang ulo ko. Saan na naman kaya nagpunta? Madam! Dito na si Apollo! Ay, saan ka ba nagpunta? Sumama ka bang nangampanya, ha? Nagpahangin lang ako. Magpapagawa yata ng bahay si Daddy Ramon para sa mga butante niya. Anong magpapagawa ng bayang sinasabi mo? Nakita ko kasi may idiniliver silang kahoy sa tapat ng bahay niya. Ikaw talaga kahit kailan, hindi mo ginagamit yung utak mo. Anong klaseng kahoy ang binababa nila? Mahaba. 2x2 at 4 kantos. Ay, 4x4. Hindi alak, antay. Baka ang isipin nyo alak. Hindi. Kahoy ang pinag-uusapan dito, hindi alak. At saka wala akong pakialam. Halika nga. Ay, siya nga pala. Si Pipita. Kapag may mga ngampanya dito, hanggang dyan lang sa labas ng gate. Huwag mong papasukin dito. Kung hindi lang naisipan ni Daddy ang lumaban sa politiko, hindi sana ako mapapasubo na mangampanya. Ang daming pipirmahang papeles dito sa opisina. Si Daddy. Hello, Daddy? Hello, Mira. Sigurado na ang pagkapanalo ko. Sureball na to. Bakit yun naman nasabi yan, Daddy? Napakainit kasi ang pagtanggap ng mga tao. May mga nagipagkamay sa akin. Tuwang-tuwa sila nung nakita nila ako. Gwapo ako. Busy Mayor na ang tawag nila sa akin. Kaya sureball na tayo. Huwag muna kayong pakasigurado. Bilog ang bola, Daddy. Sige, tawagan kita ulit. Tumatawag na si Mayor. Sige, bye. Si Daddy talaga. Unang araw pa lamang ng pangangampanya. Umaasa na siya. Mabuti naman kung mananalo. Hindi na makakalapit sa akin ang mga tao. Maniwala ka sa akin, Pipita. Magpapagawa ng bahay si Daddy Ramon mula dito sa kinaroroonan natin. Nakikita ko maraming kahoy ang ibinaba sa tapat ng bahay niya. Apollo, hindi mo pa nakikita ang ginagawa nila, ha? Ang 2x2 na yan ay gagamitin nila para sa pagsapitan ng tarpaulin. Oo nga pala, no? Ay, talagang maraming kumakalat na fake news. Hindi kasi pwedeng isabit ang tarpaulin sa poste ng mga kuryente. At kung saan-saan dyan. Yan ang gagamitin nila para isabit ang tarpaulin diyan sa 2x2 na kahoy na yan. Kahit napapagod ako sa pagkampanya, Sandra, pinilit ko pa rin ang pumunta dito sa bahay mo para pag-iusapan ka sa pagboto sa akin. Gaya ng sinabi ko, sa inyong kamay nakasalalay ang aking pagkapanalo. Tandaan mo yan. Kung hindi ka sana demonyo,
Maganda sana ang kalalabasan ng iyong buto. Yawa, talagang hindi mo pa nakalimutan. Malapit na naman ang buwan December. Kalimutan mo, regalo mo sa akin, ha? Ano kaya kung magsimba ka at humingi ka ng tawad sa may kapal, ha? Maganda yan. Salamat sa pag-alala mo o pagpapaalala mo, Sandra. Sige, magsisimba ako. Tanong ko lang, ikaw, napatawad mo na ba ako sa nagawa kong kasalanan sa iyo? Bakit? May kasalanan ka ba? At saka, sino bang nagsabi na masakit ang loob ko sa'yo dahil hindi tayo nagkatuluyan? Nagpapasalamat nga ako dahil hindi ikaw ang naging asawa ko. Kasi kung ikaw ang napangasawa ko, hanggang ngayon, pasan ko ang daigdig. Namumblema ako. Grabe ka naman. Ano kasi Sharon Cunita? Ikaw naman, walang ganyanan. O ano, matanong ko sa'yo, makakaasa ba ako sa boto mo? Ganon din sa kamag-anak mo? Mga kamag-anak ng asawa mo? Ay, huwag mo na silang isali. At saka, hindi ko sila pwedeng pangunahan ng kanilang desisyon. Kung sino ang gusto nilang iboto. Hindi ko naman sila pipilitin. Ang sa akin lang, kumbinsihin mo lang sila na ako ang kanilang iboto. Malay natin, di ba? Alam mo naman kung saan sila nakatira. Di ikaw na lang ang mangumbinsi sa kanila. Sa bagay, hindi pa kami nakapunta doon. Yung medyo malayo muna ang inuuna namin. Nakarating na kami sa kabahayan na malapit doon sa bukid. Tumawid na rin kami sa ilog. Mabuti na lang may hanging bridge doon. May tulay ba? Doon kami dumaan. Hindi pa ba puno ang ilog? Hindi pa naman. Kung hindi sisisihin ang nakaupong mayor. Kung hindi nabitak yung dike. Hindi ko alam. Kaya pag nanalo ako, mga pangako ko, gawin ko man yan. Malapit nang magtakip silim, pero parang may sayawan sa kalsada dahil sa mga political jingle na pinapatugtog nila. Ay, oo nga. Malapit na pala, no? Apollo, gusto mo bang mag-ulam ng sisig, ha? Anday. Magluto ka nga, Pipita. Sige po, madam. Ay, sasabihin ko kay Daddy Ramon, Antay, na magpaluto siya ng kabayo para malakas ang sipa kapag eleksyon natin. Ay, sus! Napakarami mong pamahiin. Namimigay ang kabilang partido ng pera. Ha? Ay, baka wala nang makukuhang butante ang biyanan mo. Tubi na ambisyoso. Ha? Totoo ba, Antay? Sasabihin ko ngayon kay Daddy Ramon na namimigay na sila sa kabila ng pera. Ay, sus! Huwag mo akong gagawing kontrabida, Apollo. Malapit na palang eleksyon. Sana papayagan akong makauwi sa amin para makaboto naman ako. Tumatawag na naman si Kamoto. Hello, Kamoto! Hello? Kumusta ng mga tumatakbong kandidato dyan sa inyo, Pepita? Ay, araw-araw maingay sa kalsada. May mga nagpapatugtog ng political jingles at kung ano-ano pa. Tahimik naman dito sa atin. Hindi mo mahalata na eleksyon na pala. Nung nakaraang butuhan, dahil tahimik ang paligid, nakalimutan ko tuloy. Araw na pala ng butuhan na. Hindi sana yan ang pag-usapan natin. Malapit nang papasok ang buwan ng bar. Ano, pagkatapos ng Christmas na? Oo nga Kung sino ang upo, siguradong baka tataas na naman ang mga kabayaran sa munisipyo. Ay, huwag mo isipin yan, Kamuto. Ha? Ang mabuti pa, magtrabaho ka na lang.
Wag muna yung puli-politiko! Akala ko, ang daddy na ang dumating na nagkampanya. Si Apollo lang pala. Pagod na nga ang tao. Siya pa ang nakita ko. Saan kaya nangampanyang daddy? Ay, magandang umaga sa'yo, Vice Mayora. Anong busy, Mayura? Hey, Wala naman akong boyfriend na kakandidato sa pagka-busy, Mayor. ay, oo nga pala, no. Kailangan ako ang piliin mo. Pipita, Mira, naliligaw ba sa'yo yung kalaban ng daddy mo sa pagka-busy mayor sa'yo? Ano? Ay, mahiya ka nga. Kung ano ang tinatanong mo. Nakakainis ka. Kung ganon, totoo ang balita. Namibigay na sila ng pera. Kaya sa susunod pang buwan ng eleksyon. Ang aga naman. Makakalimutan pa ng botante yan. Ano? Pambili ng karne at isda. Sige. Hayaan lang natin silang magbigay ng pera. Sige. Kung ganun, Mayor. Huwag mo na ngayon. Kapag malapit na, saka tayo mamigay. Sige. Bye, Mayor. Vote buying na naman ang pinag-uusapan ninyo, Daddy. Napag-usapan lang namin. Talagang ubusan ng pera. Daddy, huwag kayong bibili ng boto. Para hindi sasama ang loob nyo kapag natalo kayo. Sino bang nagsabi na matatalo ako? Ito, tandaan mo to. Taga mo sa bato. Magpapakalbo ako kapag natalo ako. Tandaan mo itong sinabi ko. Subukan lang nila. Huwag nilang subukan. Masisira ang buhay nila. Magandang umaga sa'yo, madam. Maaga kayo nagising Papasok pa rin kayo sa trabaho kahit araw ng butusan? Kaya nga maaga akong nagising para maaga rin akong makababuto. Mamaya mainit na, maraming tao. Yun nga po, madam Ay, gisingin mo na si Apollo para sabay na kaming boboto. andyan na pala Nandito na ako. Hindi na kailangan nito Maaga akong natulog. Kasi, nakakatakot ang lumabas. Maraming anino na walang katawan kagabi. Ay, tumahimik ka. Sus, Tinatakot mo lang ang sarili mo. Kumusta na pala ang magiging biyanan mo, Tubi? hindi ko pa kami nagkita mula kahapon, Antay. Busy yata sa kanyang pagkakampanya. Yawa, paano kaya ito? Namimigay na ng pera yung kabilang partido. Hindi kami makagalaw. Kasi mahigpit ang paggagwardya ng kalaban namin. Hinahabol nila yung coordinator namin. Ano ba to? Tatlong araw na lang ang nalalabay. Eleksyon na, Bisay. Nakausap ko na ang mga kamag-anak ni Auntie Sandra. Ay! Good boy. Salamat naman kung ganun. Kung talagang kinakampanya mo ko, gumagawa po ka talaga, Pero Apollo. may problema, Vice Mayor. Tinanong nila sa akin kung magkanong ibibigay nyo sa bawat botante. Kasi sa kabila yata,
binaha sila ng pera, dami. Kanino nila nalaman yan? Baka kay Auntie Sandra. Pero hindi ako sigurado. Iyawa naman yung auntie mo talaga. Yung kinakalaban niya talaga ako. Kontrabida sa buhay ko. Pag natalo ako, tandaan mo to. Gawin ko yung sinabi ko. Kasalanan niya yan. Galit ba kayo? Di say Mayor? Ay, alis na ko kung gano'n. Sige, umalis ka na. Baka madamay ka pa sa galit ko. Sige. Layas na. Ambot sa mo. Ay, kayo pala, sir. Pumasok kayo. Nasa sala si Madam Sandra Tapulo. Oh, Ramon, mula nung natapos ang eleksyon, ngayon lang kita nakita. Kumusta ka na? Ito, gwapo pa rin. Umihinga pa rin ako. Masarap kasing kumain eh. Sana wag mo akong sisihin. Siguro naging kontrabida ako sa paningin mo. Ito ang sabihin ko ngayon. Hindi ito fake news. Totoo to. Talagang magbibigay ako ng pera sa December. Talaga, Sir Ramon? Oh, Pipita, narinig mo Maghahagis daw si Sir Ramon ng pera sa December. Kaya pumunta ka na at makipag-agawan doon. Kung tatawagin ako ni sir, bakit hindi? Pag sinabi ko, gawin ko yan. Tapos na kasi ang usapan namin na magiging biyanan ni Mira at iniimbitahan ko kayong dadalo sa araw ng kasal nila. Kasal? Ano? Nabigo ako, sir. Ikakasal na pala si Mira. Ayaw ko. Magawa dyan. Kawawa ka naman. Akala ko, hindi nyo na ako pagbubuksan ng pinto. Tapos na ang eleksyon, Daddy. Please lang. Huwag mo nang ipaalala yan. Totoo lang, hanggang ngayon masakit pa ang kalooban ko. Yawa, natalo kami ni Mayor. Bumaha ng pera sa kabila. Kayo din naman, namigay ng pera. Kulang yata kayo ng diskarte. Pero wag nyo na sanang isipin yan. Daddy, pupunta dito ang mga magulang ng boyfriend ko. Akala ko wala kang nobyo kasi napakasublada mo. Depende yan sa taong nakakaharap ko, Daddy. Naku, sayang. Ay, kudas mo, Apollo. Totoo lang, kung nanalo sana ako sa aking kandidatura, doble selebrasyon ang magaganap. Yun lang, hindi tayo pinalad. Sayang talaga. Sayang talaga. Walang panalo. Mga kaibigan, dyan na naman nagtatapos ang isa na namang kwento sa ating dula, Super Pipita. Inihandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!